O mga kababayan, alam naman natin ha, na itong si Katon Ying ay isa sa mga medyang pinagkakatiwalaan ni BBM mga kababayan. Sa tuwing mayroong mga crucial na announcement mga kababayan, parang alam, unang nakaka-scoop itong si Katon Ying mga kababayan. Pero ngayon, iba ang ating naaamoy. Nananawagan si Katon Ying mga kababayan kay BBM na pagsabihan na ang pinsan niya na bumaba na dyan sa pwesto. Si Martin Romualdez mga kababayan. Ano kayang ibig sabihin nito? Kagaya ba ito ng dati mga kababayan na magkakatotoo kalaunan? O baka personal lang itong opinyon ni Katon Ying mga kababayan? Sukdulan na daw eh. Sobrang lala na daw ng kurakutan lalong-lalo na dyan sa Kongreso mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Kaya kailangan umaksyon ng presidente dito. Bakit Katon Ying? Hindi ba siya umaaksyon? Natatandaan pa natin ang sabi ni Katon Ying dati mga kababayan hana. Malala na ang kurakutan. Oh, dapat umaksyon ka na. Last year pa yung Katon Ying. Hindi pa pumutok yung issue ng flood control. Eh ngayon, sa tingin mo umaksyon na ba? Taberna? Sukdulan. Ito ha. Sukdulan? Huwag na kayong magagalit sa akin, mga taga-Congress. Magagalit talaga sa'yo yan. Mr. President, si Speaker Martin Romualdez. Sabihan si to Speaker. voluntarily file a leave of absence. Mag-absent lang? May sahod pa rin yan. That's number one. Or altogether, mag-step down sapagkat ang sama na po eh. Ang sama na po mag-step nangyayari. down daw mga kababayan. At mayroon tayong naririnig no, yung may mga vloggers mga kababayan na nagfo-float na tumakas na daw sa Tambaluslos. Kapag next week mga kababayan, malalaman natin na matatanggal na si Tambaluslos mukhang may pattern na bago ang mga matitinding kaganapan mga kababayan, ipapasabog muna ni Katon Ying. Di ba nangyari na yan dati? Sana makinig sa'yo si BBM dahil, di ba, close kayo ni BBM. Siya lagi ang kinukuha mga kababayan na taga-interview ni BBM, no? Pati ni Madam Liza. pero subalit na tapwat kung hindi siya pakikinggan ni BBM mga kababayan. Malamang sa kanya lang galing iyan. Yung 2025 budget, malala na po. Ito na, nagkaroon Tama, 2026 na nga. ng palitan sa Senado. Malagay ko naman, wala nang masama na magpalitan sa House of Representatives, Mr. President. At Di ba? kung gusto talaga nating seryosong bakbakan dito, talagang may mangyari sa buhay natin ng mga Pilipino. Dapat may makukulong. Hindi lang basta may makasuhan. Dapat may makita ang mga Pilipinong nakukulong. Nakalagay pa nga dun sa Number 1 na si Tambaluslos. Constitution live modest life. Tanong namin sa iyo, Anthony Taberna, modest life ba ang ginagawa ng mga Marcos ngayon? Ha? Kaliwat ka ng party mga kababayan. Extravagant trips. Modest ba yan? Mabuhay ka ng ano? Simple. Ano yung ibig sabihin ng modest, John? Pag sinabing modest, Kung mabuhay ng simple mga kababayan, kung ang definition lang ay walang toothbrush, di ba? Yan lang sabi ng mga mga kababayan, mga matatanda dati. Simpleng buhay, hindi nagtutoothbrush. Simpleng buhay si BBM. Dilaw eh. Pero kung mga kababayan, kung buhay na marangya, magastos, maluho, napakaluho mga kababayan ng First Family. Magarbo. Simple lang. Itong ibang mga taga-gobyerno natin wala na talagang hiya Wala nang hiya. Hindi na Number 1 si BBM na yan. Bakit hindi mo isali? Taberna. sila nahihiya, mga kababayan. Ikinararangal na po nila na sila po ay gumagawa na ng pinagmamalaki na nila na sila nakasakay sa ganito. Eto, mga congressman lang Ang ganda ng headphone mo, Apple mga kababayan. Nakikita mo, ang suot ng mga damit, Balenciano. Ang laki. Balenciaga? Balenciaga. Ano ba yan? Yung mga brand mga kababayan, ang binibili mo dyan, brand lang. To show off na may pambili ka. Pero pareho lang naman yan basta malinis, bagong laba, okay na. Presentable. Sa ay, nako. Hindi na nahiya. Pero tingnan mo sa salin, wala. Ayun na pa yun na salin. Wala sa salin. Kasi nga, ang lakas ng loob nitong mga Hinduropot. Bakit? I-suggest mo na lang yan na
labas ng executive order ba? O, mas mabuti, batas talaga mga kababayan na gawing online yung SALN nila. Hindi na patago-tago. So, kasi hindi natin nakikita salin. Halimbawa, meron siyang Rolls Royce na sinasakyan araw-araw. Ano ba? Escalade ba yun, John? Cadillac. Escalade. Kung sinasakyan niya, Pero yung Escalade mga kababayan, hindi naman yan sa ibang bansa. Normal lang yan ang sasakyan doon. Dito lang mahal yan dahil doblado ang presyo mga kababayan kung andito na sa Pilipinas dahil yung tax daw kapag luxury car mga kababayan is parang i-times 2 mo yung sasakyan na value. sabi niya, hindi naman akin to. Kanino yan? Oh. Paano natin matatanong kung Hindi akin pero siya ang gumagamit. kanya yun o hindi? Wala tayong kopya ng salin. Kaya, dapat po talaga mga Yang ang paggastos ng pondo sa mga kababayan, kongreso. Ano lang certification ba yun, liquidation by certification ay certify na nagastos magulang ko at na. mga mahal na taga-subaybay. Yan, isa pa yung Magkaalaman na tayo dito. kaalaman na. Apo, Oh. Sige, isali mo si BBM. Bibilib kami sa'yo. Papalakpakan ka pa namin taberna. Ilalagay ka namin sa pedestal. Agagawan ka namin ng estatwa kapag birahin mo na si BBM. Dahil yan ang tuburan, mga kababayan, ng lahat ng ito. masyado nang malala po ang sitwasyon ngayon. No, malala na, di ba? Aminado kang malala. Tapos, naniniwala ka kay BBM sa kanyang mga actions ngayon. Galit-galitan, mga kababayan, and then sobrang tawa. Ngayon, parang kinilitin ni Judas talaga mga kababayan. Na, grabe, cheer. O parang wala nang nangyari. Nag-abroad na mga kababayan, nag-party. Ay, nako. Huwag na po sanang dumating ang oras o araw Malapit na. Malapit na. Ang ating mga kababayan ay mapupundi na magpunta na sa kalsada. Na. Huwag naman po sanang mangyari. At Kapag huwag mangyari yan, martial law. naman po sanang mangyari na dahil sa inyo, Okay lang sana at mapapuruhan talaga, na wala nang chance mag-declare ng martial law dahil ayun na. Nasipa na mga Yes, kababayan. yung ating Pero hindi maganda yan. Hindi maganda yan para sa ating bansa. mga kababayan, sa inis nating lahat, Mm. tayo na mga nagbabayad ng buwis, magdeklara na tayo sama-sama na wag na tayo magbayad ng buwis. Paano yan? Marami sa ating mga kababayan, automatic ang kaltas. Withholding tax mga kababayan, wala kang takas talaga dahil bago mo matanggap ang sahod, nakaltasan na. Na kahit na filing, halimbawa ako, nagninegosyo ako. Sabi ko, hindi ako magbabayad ng tax. Wala, delikado ka dyan. Matotrouble ka dyan. Pwede ko bang, paano kung magkaisa ang maraming mga Pilipino na ganito? Pero kung sabay-sabay siguro mga kababayan, siguro isa-isahin kayo. Nasuggest din yan ni Tatay Digong, di ba? Talagang protest mga kababayan. Ang gagawin ni Bangag. Di bali, uutang ako. Lalong lalaki ang utang natin mga kababayan. Ano nang gawin? Paano ang buhay natin? Uutang lang siya. Mariing pinabulaanan ng liderato sa Senado ang napaulat na panibagong shake-up. Ang Agenda Weekend Report hatid ni Hannity. Fake news lang pala yun mga kababayan nung si Cayetano nakakuha na ng sapat na bilang. Muntik ba tayong matpatalon doon Akala natin News 5. Pero 50-50 pa tayo doon mga kababayan. Parang for verification. Yun pala mga kababayan. Parang lang, mayroong nagpalabas ng fake news. Faking breaking news. Ganyan kung tawagin ni Faking Lacson. Fake Lacson. Fake breaking President news. Pro Tempore Ping Lacson ang Akla ba to si Lacson? Fake news. Wow. Ang sabi na akta si Lacson ay si late Senator Miriam Defensor Santiago. report tungkol sa di umano'y leadership shakeup sa Senado. Sa isang post, inihayag ng isang Ito One TV Alang PH. One TV Philippines na Kaya wag kayong basta-bastang maniniwala mga kababayan na kapag mga ganito kailangan ng verification. nakakuha na raw ng sapat na numero si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Wala naman hindi na nag-i-exist yan One TV Philippines. Mayroong One PH mga kababayan pero One TV Philippines wala. para maging Senate President.
Peke ito, ayon kay Lacson. Galawang desperado raw ito at mukhang minamaliit ang Senate Majority Bloc. Ang Maliit naman talaga yan. page na nagpost ng balita, isa umanong digital news network na Davao at Pagadian-based. Pero Isisisi na naman sa Davao, mga kababayan. Diyos ko, Lord. nasa less than 2,000 pa lang ang YouTube subscribers. At noong July 2024 pa ang huling post doon. Una nang lumitaw ang rumor sa Senate shakeup matapos ipahiwatig ni PDP Laban Senatorial Bet at Attorney Jamie Bondo sa programa ng BNC na Pero malay din natin, no? Although, walang legitimacy yung nag-post doon, mga kababayan. Pero malay din natin. 9 na sila, mga kababayan, eh. 3 na lang ang kulang. 9, 10, 11, 12. 4 pala para maging 13. Sa kanila na ang bola. Mas maganda si Cayetano talaga, mga kababayan, dahil abogado, bright. Hindi kagaya ni One Ball, mga kababayan. Tico Talks. Attorney Jamie, anong inaabangan natin for next week? At mensahe mo na rin sa ating mga Ako ang tabayan. curious. Paano, no? Paano kung nag-landslide ang bagoong Pilipinas, mga kababayan, no? Kawawa talaga si VP Sara. Wala na, impeach I'm na. curious if there will be a shake-up of the leadership of the Senate. Kung totoo yung ugong na si Senator Alan Cayetano will... Kasi 15 voters Yes. Oo. Pero paglilinaw ni Lacson, ang lehitimong leadership change dadaan lang sa malinaw na procedure at hindi sa Kailangan din basbas, mga kababayan, ng presidente yan. verified social media posts. Yan ay isang resolution na pinirmahan ng at least 13 senators na ipapasa sa Senate President. Pagbukas ng sesyon, doon siya bababa sa pwesto para mapalitan. Nitong nakaraang linggo lang, dumaan na sa shake-up ang Senado. Pinalitan ni Senator Tito Soto si Senator Cheese Escudero. Ay, nako. Bakit si Soto pa, mga kababayan, no? Nasusuka na tayo dito, eh. Tapos ka na, Soto. Hindi ka pa na, na kontento? Okay ba siguro kung si Lacson na lang, mga kababayan? Hindi pa siya naging eh. Di ba? Hindi pa siya naging Senate President. Diyan na lang naging gurang yan, mga kababayan. Di ba si Lacson? Bakit hindi na lang si Lacson? And itong si Soto talaga, mga kababayan, notado na itong sunod-sunuran kay Marcos at friendship ni Bilang Tambaluslos. Senate President. Hindi daw siya tutak, mga kababayan. Dahil malaki na. Ano tawag dyan? Aso na. Ituta. Aw, 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 aw. Sa 5 boto, si Lacson naman ang Senate President pro tempore at bagong Blue tempura. Ribbon Committee Chair habang pinalitan ni Senator Mig Zubiri si Senator Ito din, Ito din, Nakakadismaya din Villanueva itong... bilang majority leader. Yan ay bunsod ng serye ng investigasyon sa flood control scandal at mga issue sa insertions sa national budget na si di Bitoy, umano pakana ng ilang mga Ayun na, not safe. batas. Si Jinggoy. Bababa ni Soto, huwag maniniwala sa kung tawagin niya'y fake news pages na dumadagdag umano sa kaguluhan ng bansa. Malay natin, sila lang din ang nasa likod niyan, mga kababayan, para pag-usapan. Samantala, nakatuon naman ang pansin ng minority bloc sa nation building. Ayon kay Cayetano, constructive oppositionists daw ang grupo at naniniwala siyang may divine plan para sa Senate minority. Bagamat nalulungkot umano siya sa pagpapaalis sa pwesto, Sayang, no? Pati siya, mga kababayan, na alis, mga kababayan, sa Judicial and Bar Council, na kung saan sila ang mamimili, mga kababayan, sa shortlist para sa next ombudsman. Ayun, kontra siguro ito kay mga kababayan, Boying Rimulya. Pinalitan ni Matsing, mga kababayan. Kaya, makakakuha na ng 1 boto. Di ba 6 lang sila? 6 lang ba? 1 boto kaagad si Boying, mga kababayan, kay Matsing. Escudero at Villanueva, handa raw silang gampanan ang responsibilidad bilang minority members. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Ayan ang Channel. dalawang pisot, Pisot, Samantala, tagyan! binanatan din ni Senate President Tito Soto ang aniyay Banat. mapanlinla- Banat na ng banat. Binayaran kayo ng taong bayan para ang magbanatan. nabalita sa kanyang post sa X. Hindi pa umano nagsasagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee ni Senador Lacson, ngunit gusto ng iba na mapalitan na sila agad. Tanong din niya, may No, ang mataba, mga kababayan, Hudas, no? Ito sinabi ni Anthony Taberna, na alisin na. Sabihan si BBM na, alisin na. Paresignin mo na yung step down, speaker. ikinatatakot ba ang mga ito? Ito ang dapat makulong, mga kababayan. Hindi rin yan makakatakas sa Amerika, ha? Dahil yung kaso niya, mga kababayan, andun sa Delaware. I'm a member of the Public Accounts Committee, which is one of the committees Ito ba involved in anak the ni Dry Committee. Benitez? Ito ba yung anak ni Benitez?
Mas bagay sila ni Ivana kaysa sa tatay. So it's good governance, accountability, public works, and public accounts. So I'm a member of public accounts. And I signed a waiver for Sabi ni Christopher Min, mayroon na daw anak si Ivana sa Amerika. Ha? Christy? declaration of no Siya ba yung nagsabi? Basta may narinig tayo. business or financial interests in the flood control hearing. I will also say that I think it needs Tagalogin mo na lang, iho, para dire-diretso yung pagsasalita mo. English ang English, mga kababayan, para kunwari, magaling, nag-flex mga kababayan sa kanyang pagkabihasa sa English. And then, ang tagal, madugtungan, mga kababayan, ang sinasabi. it needs to Sige, show isip-isip! that Tagalogin mo lang kasi. we're not covering up, for anyone. Sa mababang kapulungan ng Kongreso, Creepy masyado itong buhok niya, oh. Wig ba yan? Parang pinatong lang, no? naniniwala naman si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez na ang usap-usapan doon sa kudeta ay nakasalalay din sa suporta ng Malacanang. Sinabi ni Benitez na alam niya Kaya nga, nanawagan si Taberna, mga kababayan, na palitan na si BBM. Ay, hindi pala si BBM. Pwede rin. Si Tambaluslos. Isang yan ng mga kababayan. Tsak. Sige, mga alipores. Mga buhayang maliliit. Palitan na si Lolong. galit ang mga tao sa gitna ng katiwalian sa flood control. Ngunit mahalagaan niya ang pagkakaroon ng katatagan sa bansa. Naniniwala ang kongresista na hindi dapat Katatagan sa bansa. Katatagan sa pangungurakot. pagtakpan ang sino man Ay, sa Diyos ko, Lord. investigasyon at suportado niya ang pagpirma Ang daming sa nakaka-high blood dito kay Finance mga kababayan, no? Kay Tambaluslos, no? Sa itsura pa lang, mga Statement of kababayan. Diyos assets, ko, Lord. liabilities, and net worth sa mga idinadawit sa katiwalian. Ilang TV na kaya nabasag dyan? Visit talaga, oh. Naniniwala si Congressman Oh, Terry Rejoy hindi siya, ha? na Oh. hindi na uubra sa House Witness Protection Program Isa pa tong ang mga kababayan. mag-asawang Diskaya. Anya, hindi kapani-paniwala ang Ihanda nyo yung mga sarili, ha? Kakabuisit pa lang nga natin, mga kababayan, nakita natin sa Tambaluslos. Another buisit ang ipapakita nito. testimonya ng mga ito. Tingnan Narito nyo. ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. In 3, 2, 1, limal! Ay, Diyos ko, Lord. Para itong manika ng mga mambabarang, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Ang mga diskaya, Ay, ginamit nako. yung Napoles. Bakit itong mga anti-Duterte, mga kababayan, itong mga itsurang mga nakakatawa? Yung flood control scam. Di ba? Sila ho yung nagbibigay ng mga pera Sinong nagnakaw ng siopaw namin? sa mga kongresista. Ayun, dalawa. Kinain ng buo, mga kababayan, hindi nalunok. Para kina Curly at Sara Diskaya ang House Buti pa to si Bitoy, mga kababayan. Natutuwa pa tayo dito sa itsura pa lang, oh. Witness Protection Program. Hindi kagaya nitong si Naridon, oh, Diyos ko, Lord. Tingin pa lang natin, mga kababayan, mukhang hihigupin na tayo dyan, no, sa malaking butas ng kanyang, dalawang butas, mga kababayan, parang black hole na magkatabi. Yan ang tindig ni House Infrastructure Committee Chairperson Ay, sa ako. isang forum kanina. Unano, no? Unano ba to, mga kababayan? Anya, ang sakop lamang ng programa ay Sinibakyan ni Tatay Digong, ha, dahil masyadong maluho. 7 times, mga kababayan, nag-travel in the span of few, sa maliit na panahon lang. Oh, travel abroad. the most guilty sa issue. At malinaw raw na walang dahilan para sa Diskaya couple na maging Ay, naku. bahagi nito dahil aminado silang nakipagsabuatan sa Lahat ng mga andyan, mga kababayan, naging leader nila, no? Mga hudas, talagang typical na mga kontrabida, mga kababayan. Hindi lang talaga sa pelikula, real life na kontrabida. Pati ang mga itsura. DPWH officials at ilang Kapag matatanggal yan sa mga kababayan, si Tambaluslos, papalitan lahat yan. At itong mga kababayan, itong kababuyan nila dyan, mga Quadcom, Tricom, aayos yan. man na dawit sa flood control scandal. Matitest yung kanila Ay, animal ka! credibilidad on 2 things. Una, Pwede lagyan ng bulak, mga kababayan, ng butas ang ilong nito dahil talagang naiilang tayo makita, mga kababayan, Para tayong hihigupin. sino ho yung mga kasama sa ledger paano 2022? Pangalawa, bukod sa mga kongresista,
Kaya pala lumaki ang siguro pisngi mga kababayan dahil parang hinihigop, parang vacuum ang kanyang ilong. Meron Lord. bang mga senador? Sa isang press conference ng Diskaya couple, 2022 lamang Nakakaliwa yun ha. Kabataan Party List mga kababayan, representative dati. umano ang hiningi ng komite, kaya ito lang ang kanilang ibinigay. Handa naman daw silang ipresenta ang buong listahan kung hihingiin ng Infracom. Yung una kong tanong, Ay nako, walang... na 2022 onwards Wala kaming paki sa'yo, Ridon. Senador ba yun? Di ba? O yung abogado lang ko yung nagsabi? Kasi ang totoo, Uy, shut up! Forward natin ito mga kababayan. Itsura pa lang mga kababayan. Eto classmate niya. Ay, hindi pala classmate. Schoolmate! Schoolmate. At JP Mendoza na may kasamang mga resibo ang testimonya. Ibinahagi ni Redon na sa kasalukuyan Hindi ba matapos itong animal na to? Forward. Buti nga sa'yo, mura. Animal ka. Hinamon ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Isa na. Sinabotas Representative Toby Tiangco na unahin Yung nagjutang Ginimes mga kababayan habang naka-online. Ay, nako. Hoy, bilyonaryo, lahat na ba ng news nyo? Puro mga kuntabida yung mga bida dyan. ang sarili nitong distrito. Patuloy pa rin daw kasi ang pagbaha sa lugar kahit bilyong pisong pondo na ang nailaan sa panayam Kasalanan ni sa Ngagba. ng Billionaire News Channel. Jutang Ginimes! Nahuli mga kababayan, sa interview ni, Cheryl Sinabi ni Cazem. Garbin na ang 529 million peso insertion ni Tiangco ay kasalukuyang nagagamit. Grabe, ang buhok mga kababayan, parang dinilaan ng para baka. sa mga proyekto sa flood control. Nilinaw din ni Garbin ang umano'y 13 billion peso insertion ni Congressman Elizalde Co sa 2025 national budget ay hindi pa na ipalalabas o na ipatutupad. Nauna Wow. nang iginiit ni Tiangco na imbitahan si Co. Kahit pa, insertion pa rin yan. sagutin ang mga Mas delikado nga mga kababayan na hindi pa nailalabas dahil baka buo nilang lalamunin yan. issue Later on. sa nasabing insertion sa investigasyon ng Bakit may House kumakain sa likod, Infrastructure sa mga umano'y ghost at substandard flood. Ay, naku, si Tinyo pa mga kababayan. Anong silbi mo dyan, Tinyo? Ang nguso ni Tinyo mga kababayan. Andun sa screen sa likod, kumakain. Bakit siya ang pinopost? Yung iyong distrito na kung saan Jutang Gin na naman, no? paboritong kontraktor ng kanyang distrito po ay Mag-ingat ka, baka mamura ka dyan. St. Timothy na pagmamayari ng Diskaya. And to be followed by Alpha Omega na pagmamayari din ng Diskaya. And of course, Top Notch belongs to those 15 contractors. Bakit hindi mo binanggit ang Sunwest ni May Zaldico? nakita ako dito, very notable, yung Sims Construction Trading na involved sa Eto mga kababayan, ako Bicol Party List. Bakit ito ang mga namamayagpag mga kababayan party list lang? Grabe, pina-funnel sa kanila mga kababayan ang mga proyektong billion na all over the Philippines. Bicol ang nire-represent mga kababayan. project. So, him being Shut a up! self-appointed budget crusader, bakit hindi mo muna tingnan yung kayong distrito? Sige! Ni former Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo ang umano'y butas sa testimonya ng Butas sa ilong ni Redon. mag-asawang Diskaya. Ito'y matapos siyang idawit ng mag-asawang contractor sa anomalya sa flood control projects Gantihan na. gobyerno. Sinabi ng dating kongresista na naging selective ang mga Diskaya sa mga idinawit. Yan mga kababayan, Panahon ni Tatay Digong ang gustong ipahalongkat. Na-mention siya na siya nangutong, Ano raw ang nangyari sa mga lawmaker noong 2016 hanggang 2022? Sinagot na nga yan ni Diskaya, hindi nanghihingi. Takot kay Duterte. Nanindigan si Rillo na malinis ang kanyang pangalan. Wow, sino ba nga amin? Daw siya ng ebidensya para patunayan Kasuhan mo si Diskaya. ang kasinungalingan ang bintang sa kanya. Kahit itinalagang bagong special advisor sa Independent Commission, dapat raw mag-inhibit si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa iilang kaso. Bakit kasi hindi dumalo doon sa hearing ni Marcoleta, mga kababayan? Ito si Magalong din, masyadong, pa-importante ka din mga Magalong. Chance mo na yun. Panahon ni Marcoleta. O napalitan na. Lakson na. Sa House Infrastructure Committee. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Laija,
In his Ayan na, si Redon na on naman. specific cases. Wala na ba kayong ibang Ni karakter? House Infrastructure Committee Chair Terry Redon Paano na yung itsura niyan? bilang ni Baguio Oh. Mayor Benji Magalong sa Independent Commission on Infrastructure ng Office of the President. Anya, dapat inote ng ICI ang mga binitawan nitong salita na maaaring may prejudice o bias sa ilang proyekto. Marami hong mga sinabi. Si Ay, Ate animal. Magalong Una, laban sa House Infrastructure Committee. So anyway, Special Advisor Ay nako, bakit ito ang pumalit kay ano mga kababayan? Nawala na si Torre. Kaya naman ang pumalit. Ang investigasyon at pagdinig ng House Infrastructure Committee kasabay ng ICI at handa silang makipagtulungan sa mga magiging Nawala na si Dan Fernandez. Yan ang pumalit. Si Paduano. Yan ang investigasyon pumalit. nito. marami pa naman mga Forward natin mga kababayan itsura ni Redon. Umaga, nagpahayag din si Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa mga pangamba ng Senate Minority Bloc sa ICI. Aniya, sana ang mga mailalagay sa komisyon ay malaya. Wala na kayo. Si Bangag ang namili eh. Sa anumang conflict of interests and business interests. Sa gitna ng kabi-kabilang protesta na isinagawa ngayong linggo, pahayag ni Redon na naiintindihan niya ang Sige, maging bias kayo. Taong bayan, Wag sana magaya sa Nepal mga kababayan na masusunog ang mga parliament house nila. Anong katumbas niya nito? 'Di ba Senado at Kongreso? Pati ang Prime Minister like presidential house, anong katumbas niyan? Palasyo Malacanang. The Palace has fallen. Parang pelikula ng mga kababayan. Sige, wag kayo. Kaunti lang yun mga kababayan, di ba? Yung taong nag-aklas sa Nepal, pero nasira pa rin. Mas marami pa nga yung nagtipon-tipon sa Davao City mga kababayan. Nung dinukot si Tatay Digong. Di ba? Ang dami nun. Kahit 1 milyong galit lang ng mga kababayan. Wala. Outnumbered na yung mga polis. Outnumbered na sila. mga ito. ang gusto mo talaga natin dito, dalawang bagay. Una, meron mo talaga mapanagot dito sa nangyari pong flood control corruption. Pangalawa, makapaglatag po tayo ng totoong reforma para wasakin ho talaga ito pong sistema ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Andyan na naman siya. Balak daw ng Tri-Committee. Hoy, bilyonaryo, pakiusap. Huwag nyo na interviewin yan. Lilipat na kami. Persons na makipagpulong kasama si Senator Ping Lacson patungkol sa mga susunod na hakbang ng kanilang mga investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Wala raw sasantuhin ang palasyo sa What a word. What a word. Walang sasantuhin, Diyos ko Lord. investigasyon ng maanumalyang flood control projects at infrastructure. Hindi ligtas sa probe Bakit ang si party former kayo? DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa sisilipin ang Kulong nyo na yan! business connection ni Bonoan kay Candaba Mayor Rene Maglangke. Si Maglangke ay dating president ng Global Creek Builders na nakakuha ng higit 2 bilyong pisong flood control projects. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may executive posts ang mga anak ni Bonoan at Maglangke sa MBB Global Properties. Ito ay isa pang kumpanya na pag-aari ni Mayor Maglangke. Nasaan na si Bonoan? Gaya ng paulit Isa pa ito mga kababayan, ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Ay, Kahit nako. kamag-anak, kaibigan, Uy, shut kaalyado, up, ulul. there will be no secret cows. Muso mo, Kausapin natin ngayon si Catholic Bishops Conference of the Philippines spokesperson, Father Jerome Ceciliano. Magandang gabi po, Father Jerome. Mga righteous na mga kababayan, Diyos ko Lord. Ito, selective righteousness, ito mga kababayan. Yes, magandang gabi din po sa inyong lahat. Sana hindi natin kilala mga kababayan pero kung CBCP ito. Dilaw lang Mga dilaw yan. Ang nakakapagtaka talaga mga kababayan. Bakit ito mga anti-Marcos ito dati mga kababayan Ngayon galit sila pero hindi nila ma-point out talaga mga kababayan si BBM at saka si Tambaluslos. Nanawagan ka makailan po itong CBCP para sa pagkakaroon ng isang independent investigation. Grabe nung nagsimba mga kababayan si Tambaluslos. Ang ibinigay sa misa mga kababayan, parang malaking attache case na parang laman ng pera. Ewan lang natin. Parang. Dito sa flood control scandal. Ano po ang masasabi ninyo sa binong Independent Commission ng Malacanang? Well, unang-una ay dapat yung Independent Commission ay maging impartial talaga. At pangalawa, dapat talaga... Impartial?
strong and powerful sa pag-aanyaya ng mga tao na involved dito sa flood control projects. At higit sa lahat, na nakita natin, kinakailangan maging very... Di ba dapat trabaho yan ng ombudsman, mga kababayan? Bakit hindi nilang i-activate ang ombudsman, lagyan ng maraming tauhan na parang special task force? Pero yung ombudsman kasi bakit kasi appointed? Si BBM din ang mag-a-appoint, pa kababayan. Paano kung si Boy? objective din sa kanilang gagawin. Okay, nauna pong sinabi ninyo na kailangan maging powerful siya, may sapat na kapangyarihan, may pangil para ipatupad o isagawa yung kanyang mandato. Sa tingin niyo po ba yung executive order na ginawa ng Malacanang ay sapat na? Well, hindi ko po nabasa kung ano talagang nilalaman ng kabuuan ng executive order. Pero ang nakita lang naman ang nakita natin dito ay yung pagtatalaga nga sa ilang mga dating opisyal na din ng gobyerno. Dilawan! Appointee ni Panot, mga kababayan. Hinihiling na Si BBM, mga kababayan, Marcos sa Dilaw. sana na Lahat ng mga gabinetan niya, mga kababayan, inline na sa mga dilaw. hindi lamang ito Gaya ng kanyang ngipin. but also about the obligation to really unearth what really went through in all these projects na involved na yung mga corrupt practices. Father, ano pong masasabi nyo dito sa ginagawang legislative inquiries sa Senado at House of Representatives? Sa isa po kasing Facebook post ninyo, sinabi nyong you're making this investigation a farce. Ano pong ibig sabihin nun, Father? Mukhang totoo nga, farce. Budol, mga kababayan. Well, ang ibig sabihin lang kasi nito, hayaan nating maglahad ng nalalaman nila ay itong mga resource person. Kasi ang point natin dito, yung mga yan ay na-involve talaga sa corrupt practices. Alam nila yung kalakaran, alam nila yung sistema, alam nila kung papaano na pagnakawan talaga yung kaban ng bayan. Ang nangyayari kapag mag-uumpisa na maglahad, mukha yatang may ilan ng mga nag-iimbestiga na nag-i-impose ng kanilang mga di umano'y nalalaman din. So parang nabibitin tayo. So ibig sabihin kapag ikay nag-iimbestiga, you listen first intently and then you try to find loopholes doon sa kanilang mga sinisiwalat. Ang problema kapag nagbabanggit ng ilang personalidad, biglang kakambyo. Ibig sabihin, meron mga nag-iimbestiga na tama na muna. Okay. Yun yung nangyari sa Senado, di ba? Pas ka na sa oras. Tapos, yung iba naman na mag-i-impose ng kanilang mga, di ba dapat ganito, di ba dapat ganyan. Kaya nga iniimbestigahan natin yung mali Hindi yung, kumbaga yung dapat. Nakita ko, napanood ko na parang yung sasabihin nitong mga nag-iimbestiga, di ba dapat ganito ang ginagawa? Di ba dapat ganyan ang ginagawa? Mali nga yung ginawa nitong mga involved. Kaya yun ang pakinggan natin, yung maling ginawa nila. So more or less po, hindi po kayo satisfied sa conduct ng investigation na isinasagawa sa... well, hindi lang siguro ako ang hindi satisfied. Kaming lahat. Ang taong bayan din. Lalong-lalo na yung ginurgol nila, mga kababayan, si Marcoleta bilang head ng Blue Ribbon. Nakakawalang gana. Kumbaga, pag tinignan ho natin yung mga post sa social media, kitang-kita natin na mukha yatang yung mga tao ay parang naghahanap pa rin ng impormasyon. Kaya parang sinasabi ng ilan sa mga social media posts na nababasa ko na bakit pag ganito, pag nasa House of Representatives ang tuturo ninyo, mga senador. Pag andi dito naman sa... Lukuhan na lang, mga kababayan. Yung mga congressman. So, parang which is which. Tuturuan lang, oo. Pero, Father, kung ang CBCP po ang tatanungin, paano po dapat panagutin yung mga sangkot dito? Well, simple lang naman. Kung talagang may ginawa silang katarantaduhan, ikulong mo. Kasi yun naman ang sinasabi ng batas Kasuhan muna. Wag mo na diretso ikulong. Due process. Yun ang pananagutan na galing sa batas. At least may makakasuhan dapat sana, mga kababayan. Ito si bangag talaga, mga kababayan. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Isang buwan na ang kanyang angry, mga kababayan. Naging happy na nga siya. Mahalaga din na talagang mapakinggan mo talaga ang buong katotohanan dito. Hindi yung parang patsi-patsi lang. Ngayon, lumalabas nga na bakit parang 2022 to 2025 lang? Meron pa palang mga involved dyan. Kahit bago pa ng 2022. Ayun nga napansin natin. Kapag i-unearth mo na yung 2020, sabihin natin 2021, and then even before that, meron na kagad na mag-i-intervene. So, paano mapapanagot? Imbestigahan ngayon ng Independent Commission. Tapos, kapag nakita nila na meron talagang pruweba naman sa totoong ginawa ng mga isinasangkot dito, sa kanila filean ngayon ng kaso para nang sa gayon
ipakita sa taong bayan na totoo talaga ito. Yung mga sinasabi nila walang sinasanto, wala talagang sinasanto. Nabanggit po doon sa Walang casual sinasanto. letter ng CBCP na dapat may restitution. Ay, nako, Na dapat isolate walang sinasanto. ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin nyo po ba may moral ascendancy itong Marcos administration? Sige ka! Yang ano mga kababayan, CBCP, mukhang may busal ngayon mga kababayan dahil wala natin kung anong pinakain dyan ni Bangag mga Gagawin kababayan. ito, lalo pat may issue din ng ill-gotten wealth ang mga Marcos. You know, it's not a question of whether the Marcos government has moral ascendancy or none at all. Wag mo kasing ilagay sa alanganin, baka magalit ang kanyang Although, medyo, itong nagsasalita mga kababayan, medyo matuwid ito. Pero, ang mga amo niyan mga kababayan, yung CBCP, yung mga namumuno dyan, ay nako, dilaw pa sa ngipin ni BBM mga kababayan. Ang sinasabi kasi ng batas, dapat ibalik mo Meron ng precedence yan, di ba? Kung naugnay noon. Pero kasuhan muna. Ay, hindi muna mga kababayan, mayroon dapat ang conviction muna. Etong kay Boying mga kababayan, bago daw maging state witness, ibalik muna. Para nang may court order na agad. Ibabalik kung napatunayan na mga kababayan talaga. Sa isang iskandalo din, ang ilang mga senador, di ba ganun ho ang naging hatol ng korte? Ang sabi ng korte ay ibalik ninyo yung nakaw ninyo. Ito, pinabalik ba kay Jinggoy? Hindi naman yata binalik nanalo pa Yung sa kayo. bribery niya mga kababayan. Na-reverse pala yung na-reverse ang hatol ng Ibig RTC. sabihin, it's not anymore a question of moral ascendancy. It's about whether the law should be Yung kay Napoles ba kababayan, guilty naman si Napoles. Wala na ibalik, di ba? applied. And the law indeed should be applied. Kumbaga nasa enforcement nung Ito nga, mas malala pa kay Napoles ito ngayon mga kababayan. Doble, triple, ang lala. dapat nating pinalalakas. That's correct. Alright. So, Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post, yung mas malala.